Sa pagpapatuloy, napapapikit na lang ang ating bida sa mga ginagawa ng hangal at nanghingi siya ng sorry dito, at seryosong sinabi na dahil wala siyang interes sa mga taong nagamit na ng iba. At binigyan niya na nga ito ng isang simpleng sipa na nagpatalsik sa hangal sa di kalayuan. Pagkatapos ay nilapitan ito ni Master Bai at seryosong sinabi dito, na kung si Tan Yun ay walang interes sa kanya ay mas makakabuti sa kanya kung papatayin niya na lang ito. Patuloy pa din naman na nagmamakaawa ang hangal, ngunit sinabihan lang siya ni Master Bai na masunog ito sa impyerno habang nanlilisik ang mga mata at naghahanda ng isang pag-atake. Nanlaki na lang ang mga mata nito nang may kasamang luha dahil alam na nito na wala na siyang magagawa, hanggang sa tumama na nga dito ang ginawang pag-atake ni Master Bai, na dahilan ng pagsuka nito ng maraming dugo at di kalaunan ay tuluyan na nga itong namatay. Ikinalugmok naman ito ng kanyang mga alagad at sinabi nila na kung kakampinan ni Tan Yun si Master Bai ay wala na silang pag-asa na labanan nito, kaya naman binitawan na nila ang kanilang mga sandata-tanda ng kanilang mga pagsuko. Pagkatapos ay may sumigaw sa mga ito na tumakas na sila ng mabilis kung ayaw pa nilang mamatay. Ngunit tinawag ng ating bida ang kanilang mga alagad at nagsaad na ito ay utos sa ilalim ng Tan family, na agad naman itong mga tumugon ng pagsang-ayon ng may mga determinadong mga ekspresyon. At sinabi ng ating bida sa mga ito ng may malademonyong ekspresyon na kung sino ang maglakas loob na ma-offend ang Tan family ay dapat mamatay. Kaya naman inutusan niya na ang mga ito na ubusin ang lahat ng mga hangal, na agad naman itong mga sumunod at nagsimula ng magsilusob. Habang pinagpapaslang na nga ito ng mga Tan family, ay nagsaad pa ang ating bida na ubusin ang lahat ng ito hanggang sa wala nang matira para mapaghiganti nila ang mga taong namatay ng Tan family. Makalipas ang ilang mga sandali ay patuloy pa din ang mga kaganapan at nagkaroon na din ng mga malalakas na pagsabog, habang ang ating bida ay pinapanood lang ang mga ito, hanggang sa tinawag na siya ni Master Bai at tinanong ito kung ano sa tingin niya ang kanyang pag-uugali, at sabay tinanong ang tungkol sa formula ng Peak Elixir. Binigay na naman ito ng ating bida at sinabi dito na kunin niya na ito at umalis na ito dito. Dagdag niya pa na ayaw niya na ito na makikita ulit sa kanilang lungsod, at seryoso pang sinabi na kung di ito susunod ay papatayin niya na ito. Habang inilabas na ng ating bida ang kanyang enerhiya na naghugis imahe niya nung siya pa ang Supreme God, at nang makita ito ni Master Bai ay labis ito na natakot. Habang tinitignan niya pa din ito ay sa isip-isip niya na ang panloob na kapangyarihan ng ating bida ay napakalakas, at hindi niya inaasahan na magagawa nito na mapabilis ang pagtibok ng kanyang puso, kaya sa tingin niya ay makakabuti sa kanya kung hindi niya na ito guguluhin. Napansin naman na ng ating bida ang pagkatulala nito, kaya naman tinignan niya ito ng masama at seryoso itong tinanong kung bakit nakatayo pa din ito at hindi pa kinukuha ang binibigay niya. Natakot naman dito si Master Bai kaya naman mabilis niya na kinuha ito ng may paggalang, pagkatapos niya ito makuha ay mabilis ito na umalis, at habang tumatakbo ay sinabi nito na aalis na siya at hindi na kailanman babalik. Hindi naman na ito kinausap ng ating bida, at seryoso lang itong tinignan, pero sa isip-isip niya ay nagpapasalamat ito sa Diyos dahil si Master Bai ay mayroong kahinaan, dahil kung hindi ay kailangan niya itong kalabanin. Dagdag niya pa na sa kasalukuyan niyang kondisyon ay kahit mapatay niya ito ay magkakaroon pa din siya ng matinding pinsala. Napatigil naman sa pag-iisip ang ating bida nang may naramdaman siya na may tao na papalapit sa kanya. At ito pala ay si Yun Chin na bigla na lang na yumakap sa kanya at umiiyak na sinasabi nito na natakot siya na baka may masama na mangyari sa ating bida. Pinunasan naman ng ating bida ang luha nito gamit ang kanyang kamay, at sinabi dito na wag nang mag-alala dahil okay pa din naman siya, at sa isip-isip niya na si Yun Chin ay tinaya ang buhay nito para sa kanya, kaya nagsisisi siya dahil sa nakaraan nitong buhay ay hinayaan niya lang ito na mamatay. Kaya naman balak niya na makabawi dito, kaya naman mabilis na tinawag nito ang kanyang ama at sinabi dito na gusto niyang pakasalan si Yun Chin na nagpapula naman sa mukha nito. Nakangiti naman na sumagot ang ama ng ating bida at sinabi nito na si Yun Chin ay ang kanyang adopted daughter, at nasaksihan niya kung paano ito lumaki, kaya naman hindi siya tumututol sa sinabi ng ating bida, pero hindi niya alam kung ano ang nararamdaman ni Yun Chin. Mabilis naman na sumagot si Yun Chin ng kanyang pagsang-ayon, at sinabi pa nito na pumapayag siya na maging asawa ng ating bida.
Napahalakhak naman sa sobrang saya ang ama ng ating bida, at sinabi nito na ihahanda niya na ang kasal nila bukas na bukas din. Mabilis naman na sumapit ang kinabukasan, at ito na ang araw ng kasal ni Yun Chin at ng ating bida. At sa labas ng pangyayarihan ng kasal, ay dumating na ang kanilang mga bisita na nagbibigay ng pagbati sa dalawa. At habang nangyayari yun ay may isang misteryosong tao ang nasa likod ng mga ito, na parang balak din na dumalo sa gaganaping kasal, at sinasabi nito na hindi niya inaakala na nandito lang ang kanilang young lady. Bigla naman itong napamura sa di malamang dahilan, habang hinawakan nito ng mahigpit ang hawak nitong badge. Sa kabilang banda sa loob ng paggaganapan ng kasal, ay nakaupo ang mga magulang ng ating bida at makikita ang sobrang saya ng mga ito. At sinabi ng ama ni Tanyun na sa ngayon ay mapapanatag na din siya. Maya-maya pa ay dumating na si Yun Chin at ang ating bida at habang naglalakad patungo sa altar, ay usap-usapan ng kanilang mga alagad na sa wakas ay naintindihan na din ng ating bida ang nararamdaman ni Yun Chin, dahil matagal na panahon na din itong nasa tabi niya. Dagdag pa ng isa na si Yun Chin ay mas maganda at mas mabait kaysa kay Luruan, kaya karapat-dapat ito para sa kanilang young master. Ilang sandali lang ay nagsaad na ang isang ito na oras na para simulan ang kanilang kasal, at ang una ay magbow sa heaven and earth, at pangalawa sa kanilang mga magulang, at ang pangatlo ay magbow sa isa't isa. Pagkatapos nila ito gawin ay tumingin ng dalawa sa isa't isa at sa isip-isip nila na simula ngayon ay mag-asawa na sila. Ngunit may isang tao na biglang dumating, at pasigaw nito na pinapatigil ang nangyayaring kasal. Pagkatapos ay nagpakawala ito ng napakalakas na enerhiya, at sa sobrang lakas nito ay nagtalsikan ang mga tao na malapit dito. Natakot naman ang ating bida sa lakas ng enerhiya na yon at nag-alala para kay Yun Chin, at ito pala ang misteryosong tao kanina na si Duan Kang Tian at sinabi nito na hindi siya sang-ayon sa ginaganap nilang kasal. Nagalit naman ang mga alagad ng Tan family at sinasabi ng mga ito na kung ano ang karapatan niya para manggulo sa Tan family, dagdag pa nila na ito ang perpektong couple sa kanilang mundo at kung sino siya para hindi ito pahintulutan, at pagalit na sinabi pa na si Master Bai nga ay natakot sa lakas ng kanilang young Master Tan at mabilis na umalis sa kanilang lungsod. Nagalit na din ang mga magulang ng ating bida at sinabi ng ama nito na ito ang kasal ng kanilang anak kaya bakit kailangan pa nilang humingi ng pahintulot sa mga tao na tagalabas. Nagsaad naman ang ina ng ating bida na wag na lang itong pansinin at ang mga alagad na nila ang bahala sa baliw na ito. Kaya naman mabilis na lumusab ang mga ito para atakihin ang hangal, ngunit hindi naman ito natakot bagkus ay nginisian pa sila nito, at sinabi na isa lang itong mga grupo ng mga langgam. Pagkatapos niya ito sabihin ay nag-ipon ito ng kanyang enerhiya, at mabilis itong pinakawalan na dahilan ng pagtalsik ng mga alagad ng Tan family dahil sa sobrang lakas nito, na ikinagulat ng mga magulang ng ating bida at naglabasan ang mga pawis nito sa muka. Pagkatapos ng hangal magpakawala ng enerhiya ay tinuro nito si Yun Chin at sinabi nito na kukunin niya na ito, at kung sino ang maglalakas loob na pigilan siya, at hindi niya na tinapos ang kanyang sasabihin bagkus ay nagpakawala ulit ito ng malakas na enerhiya na bumuo sa kanyang imahe, gamit ang kanyang enerhiya, habang nanlilisik ang mga mata upang takutin ang ating bida at ang buong Tan family. Na nagawa niya naman dahil natakot na ang iba sa mga ito, at sinabi ng mga ito na grabe ang lakas ng spirit na ito, at hindi ito may kukumpara sa taong nasa spiritual peak level, at ang lakas ng combat power na ito na kahit magtulong-tulong pa ang lahat ng Tan family ay wala pa din silang pag-asang manalo, dagdag pa nila na natatakot sila na ang wedding na ito ay hindi na maitutuloy. Kung nakarating ka na sa part na ito, ay sigurado akong nagustuhan mo ang ating kwento, nagsisimula pa lang ang ating YouTube channel, kaya naman hinihiling ko sa iyo na mag-subscribe, at click ang notification bell, para ganahan ang hangal na ito. Para din updated ka sa 2 episode na upload natin everyday, huwag mo din kalimutan i-click ang like button. Maraming salamat mga Emperor. Ngunit mali sila ng inaakala dahil ang ating bida ay nagsisimula ng umaksyon, at naglalakad na ito patungo sa hangal, habang sinasabi nito dito na isa lang itong hamak na Divine Realm Cultivator. Kaya anong karapatan nito na pumunta sa kanilang Tan family,
at seryoso na sinabi dito na sa tingin ba nito na siya na ang Divine Realm God ng kanilang mundo. Nalabis na ikinagulat ng hangal dahil malinaw niyang nakikita na ang ating bida ay isa lang hamak na spiritual cultivator, kaya gulat niya itong tinanong kung paano nito nalaman ang kanyang cultivation level. Hindi naman ito sinagot ng ating bida bagkus ay mayabang niya na sinabi dito na ito ang pinakamasayang araw niya, kaya ayaw niya makakita ng mga nagkalat na dugo. Dagdag niya pa na binibigyan niya ito ng 3 paghinga para ubusin ang buong Tan family, dahil kung hindi ay ipapakita niya dito kung ano ang ibig sabihin ng kawalan ng pag-asa. Habang nagyayabang ang ating bida, ay takot pa din ang kanilang mga alagad, at sinasabi ng mga ito na kung ano ang Divine Realm God dahil hindi pa nila ito naririnig. Dagdag pa ng isa na baka ang Divine Realm level ay nalampasan na ang 6th Great Realm ng Spiritual Realm, kaya napapatanong na lang sila na kung mas mataas ba talaga ito sa spiritual level. Habang natatakot ang iba ay mayabang naman na sinabi ng isa na ito, na kung ano naman ang nakakamangha sa Divine Realm God, dahil hindi niya pa ito naririnig sa buong buhay niya. Dagdag naman ang takot na ito na kung gagalitin ni Tan Yun ang matanda na ito ay magkakaroon ng Tan family ng malaking problema, kaya kung nababaliw na ito at gusto nang mamatay ay huwag na silang idamay pa. Hindi naman napinansin ang mga ito ng ating bida, bagkus ay tinitignan niya pa din ang hangal na ito ng masama, na bahagya namang nakakaramdam ng takot. Naglakad na nga ang ating bida patungo sa hangal, habang nagsisimula na ito na magbilang, nakatingin lang naman dito ang hangal at makikita pa din sa ekspresyon nito ang takot, at sa isip-isip nito na nag-imbestiga siya bago pumunta dito at ang pinakamalakas dito ay ang 9th level ng spiritual birth lang. Bahagya na naman na nakalapit ang ating bida at nasa pangalawang bilang na ito. Nakatulala pa din naman ang hangal at sa isip-isip nito ay baka niloloko lang siya ng batang ito. Nakalapit na nga dito ang ating bida at natapos na din ito sa pagbibilang, at kasabay nun ay naglabas ito ng usok na enerhiya at sinabihan si Duan Kang Tian na mukhang hindi siya nito makikilala kung hindi niya ito bubugbugin. Sa narinig ng hangal ay labis ito na nagalit kaya naman naglabas ito ng malakas na enerhiya, habang sinasabi na hindi siya naniniwala na ang basura na kagaya ng ating bida ay kaya siya na mapinsala. Nag-iipon na din ito ng enerhiya sa kanyang kamay hudyat na naghahanda na ito ng isang pag-atake. Sumugod na nga ito at makikita sa kanyang likod ang isang bungo na nabuo sa pamamagitan ng kanyang enerhiya, habang galit na sinasabi na papatayin niya ang ating bida. Hindi naman natakot dito ang ating bida at seryosong sinabihan ang hangal na kung meron ito na mas malakas na atake na mapipinsala siya ay gawin na nito, pero kung susubukan nito na atakihin ang kanyang soul ay magiging isang tunay na laban na ito. At nilabas na nga nito ang kanyang soul, at makikita ang kanyang imahe bilang dating Supreme God. At sa isip-isip nito na sa kasalukuyan lakas ng kanyang soul ay wala kahit sino sa realm na ito ang kaya siyang matalo. Labis naman na nagulat ang hangal nang makita niya ito at napapatanong na lang kung ano ito. At habang hindi pa siya nakakabawi sa kanyang pagkagulat ay inatake na ito ng ating bida gamit ang kanyang soul power na naglabas ng iba't ibang kulay na enerhiya, na dahilan ng pagtalsik ng hangal habang nagsusuka ng maraming dugo. Labis din na nagulat ang mga ito na kanina pa takot, at napapatanong na lang na kung ang lakas ba ng soul power ni Tan Yun ay mas malakas pa sa Divine Realm Cultivator. Dagdag pa ng isa na ang kanilang Young Master ay gumamit lang ng isang pag-atake at nagawa niya na itong mapasuka ng dugo. Samantalang nagagalak naman ang mga magulang ng ating bida, at paulit-ulit na sinasabi ng ama nito na ang kanyang anak ay isa talagang genius, habang si Yun Chin naman ay manghang-mangha sa kanyang asawa. Sa kabilang banda nilapitan na ni Tan Yun ang hangal na matanda, at makikita sa ekspresyon ng hangal ang labis na takot sa paglapit ng ating bida sa kanya. Seryoso niya naman itong sinabihan na kung meron pa ba itong huling gustong sabihin bago ito na mamatay. Agad naman itong sumagot at nauutal na sinasabi na mas makakabuti sa ating bida kung hindi siya nito papatayin. Pagkatapos ay nilabas nito ang isang badge at sinasabi nito na pinadala siya dito ng ina ni Yun Chin para ibalik na ito sa kanilang tahanan. Nung narinig naman ito ni Yun Chin ay bahagya ito na nagulat, at nabanggit na lang ang words na ina. Kaya naman tinanong niya na ito kung talaga ba na pinadala ito ng kanyang ina, dahil hindi niya alam na buhay pa pala ito.
Agad namang sumagot ang hangal ng pagsang-ayon dito, pagkatapos ay nagbigay galang ito kay Yun Chin at sinabi na ang totoong pagkakakilanlan ni Yun Chin ay isang noble, kaya hiniling niya dito na sumama na sa kanya para bumalik na sa kanila. Dagdag pa nito na kahit ang ating bida ay may magandang aspeto ay hindi pa din ito sapat para maging karapat-dapat sa kanya. Balak naman sanang lumapit ng ina ng ating bida kay Yun Chin, ngunit agad itong pinigilan ng kanyang asawa at sinabi nito na si Yun Chin ay matanda na kaya pabayaan nila ito na mamili. Bigla namang umiyak si Yun Chin at sinasabi nito na 18 taon na ang nakalipas, at ngayon lang nila naisipan na kunin siya, kaya huli na para doon. Kaya naman pagalit niya na itong pinaalis at sinabi na isa na siya ngayong daughter-in-law ng Tan family, kaya hindi siya sasama dito sa pagbalik nito. Ayaw pa sanang pumayag ng hangal at balak pa na kunin si Yun Chin ng sapilitan, ngunit mabilis na humarang dito ang ating bida at seryosong sinabi sa hangal na matanda kung hindi ba nito narinig ang sinabi ni Yun Chin. Dagdag pa nito na pagbibigyan niya ito na mabuhay para sa pagbibigay respeto sa kanyang asawa, at pinalayas niya na ito habang binibigyan ng masamang tingin. Pumayag naman na ito ngunit bago yun ay may kinukuha ito sa kanyang damit, at sinabi kay Yun Chin na ang kanyang lord ay binigyan siya ng espesyal na utos na ibigay ang pendat na ito sa kanya, at humiling na sana ay kunin niya na ito. Pumayag naman na si Yun Chin at kinuha na ito, sa isip-isip naman ng ating bida na kung anong klaseng pendat ba ito. Ngunit may binabalak pala ang hangal at sinabi kay Yun Chin na sana ay mapatawad nito ang pagiging bastos niyang alipin. Pagkatapos nun ay biglang naglabas ng liwanag ang binigay ng hangal kay Yun Chin, na ikinabahala naman ng ating bida at agad na sinabihan si Yun Chin na lumapit sa kanya. Agad naman itong ginawa ni Yun Chin ngunit makikita na parang unti-unti nang naglalaho ang katawan nito, sinabi naman ng hangal na matanda na huli na para doon. At kagaya nga ng inaasahan natin ay naglaho na nga ang hangal kasama si Yun Chin at naiwan na lang dito ang daladalang badge ng matanda. Nanlaki na lang ang mata ng ating bida at nagagalit ito sa kanyang sarili dahil wala man lang siyang nagawa para pigilan ito, kaya naman naglabas ito ng napakalakas na enerhiya habang binabanggit ang pangalan ni Yun Chin. Makalipas ang ilang mga sandali ay inaalis na ng mga ito ang mga happy lights na nilagay para sa kasal ni Yun Chin at ng ating bida. Napansin naman ito ng dalawang marites, at sinasabi ng isa na may usap-usapan na sa araw ng kasal ng ating bida ay kinidnap ang bride nito. Sinabi naman ng isa na narinig niya din na may dumating na isang matanda para kunin ito at ihatid sa totoong pamilya nito, at ang background ng mga ito ay napakataas. Dagdag pa nito na ang Tan family ay hindi kayang matanggap ang katotohanan na ito. Nagsaad ulit ang isa na mas pipiliin niya pa na wasakin ang 10 templo kaysa magpakasal. Sa kabilang banda nakaupo ang ating bida sa loob ng kanyang silid, at hawak-hawak nito ang badge na naiwan kanina ng hangal at nakalagay dito ang words na Sheng Dynasty. At sa isip-isip nito na kung kapareho ba nito ang kapangyarihan ng matanda na kumuha kay Yun Chin, at naiinis ito dahil sa paulit-ulit niya na pagkabuhay at mabilis din na pagkamatay kaya wala siyang kaalam-alam sa mga kapangyarihan ng mga clan. Naging seryoso naman ang ating bida at sinabi nito na ngunit ngayon ay nakabalik na siya na may alaala ng kanyang nakaraang buhay. Maya-maya pa ay tumayo na ito at lumabas na sa kanyang silid, at sinasabi nito na sa pagkakataon na ito ay yayanigan niya ang mundo gamit ang kanyang mga paa, habang may seryosong ekspresyon. At pagkatapos niya ito sabihin ay naglabasan ang kidlat sa kalangitan na parang sumasang-ayon nito sa sinabi ng ating bida. Naalala din ito na ang isa sa 9th grade sect na Huangfu Scared Sect ay nagre-recruit ng disciple sa lugar ng Falling Star City, kaya sinabi nito na oras na para lumabas. Kinabukasan sa loob ng kanyang residence ay may ginagawa ang ating bida na parang isang array, at sinabi niya dito na lumabas na ito na tinatawag niya sa pangalang Xiaohong. Makalipas lang ang ilang mga sandali ay nakasakay na ang ating bida sa nilalang na kanyang tinawag, at ito pala ay ang Bloody Wing Spiritual Lion. Nandito din ang kanyang mga magulang dahil paalis na din pala ito. Sinabihan naman siya ng kanyang ama na mag-iingat dahil magiging mahaba ang kanyang paglalakbay sa Huangfu Sect, nginitian niya naman ito at sinabi na wag itong mag-alala dahil mag-iingat naman siya. Pagkatapos nun ay inutusan niya na ang Spiritual Lion na umalis na sila,
na agad naman sinang ayunan nito, at nang makaalis na ito ay binanggit niya ang pangalan ni Yun Shin at sinabi na maghintay lang ito dahil gagawin niya ang lahat para maibalik ito. Dito na muna matatapos ang ating episode, at kung gusto mong subaybayan ang ating kwento ay mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell. Maraming salamat mga Emperor!